JP, sa anong aspeto naluluwagan ng MMDA sa ginagawang security enforcement ng PITX? Pagdating doon sa mga pasahero na pumapasok ng terminal hanggang doon sa pagsakay sa bus. Kaya yung mungkahi nga nila ay magdagdag pa ng mga tao para doon sa pag-iinspeksyon ng mismong mga bagahe kapag ka nandun na sa bus bago ito isakay. Nag-inspeksyon kanina ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Layo nito na tiyaking magiging maayos ang biyahe ng mga pasahero ngayong holiday rush. Kasama ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police, inikot nila ang mga waiting area ng mga pasahero. Gayon din ang mga provincial buses, EDSA carousel buses at terminal ng mga jeep na bumibiyahe sa Metro Manila. Batay sa assessment ng MMDA, maayos namang na-accommodate ng PITX ang mga pasahero kahit nagdadagsaan na ang mga ito. Pero ayon kay MMDA General Manager Procopio Lipana, medyo maluwag pa sa security ang terminal dahil wala umanong nag-iinspeksyon sa mga bagahe bago ito isakay sa bus. Medyo dapat dagdagan nila yung konting consciousness pagdating sa security. May mga nakadeploy namang pulis sa loob ng PITX upang makatuwang sa seguridad, pero ayon sa DILG, may kakulangan talaga sa mga law enforcement personnel kaya mahalaga rin na sumusunod ang mga mananakay. Naintindihan natin ang resources ng ating law enforcement ay kulang din, kaya dapat talaga tulungan Tugon ng PITX management, magdadagdag pa sila ng mga security personnel mula sa Philippine National Police at sa LGU upang lalo pang higpitan ang pag-iinspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. That's the plan, sir, and that's actually yung gusto natin na mangyari, sir. Na dagdagan yung ating security personnel natin from PNP and then from the LGU and of course from the PITX itself. Sa loob ng PITX, mayroong mga gwardya ang tumitingin sa mga bag ng mga pasaherong papasok sa terminal at isa-isa itong pinabubuksan para makita ang mga laman. Kapag malalaking bagahe naman ay ipinapaamoy ito sa mga explosive detection dogs upang matiyak na wala itong lamang pampasabog. Samantala ayon sa PITX, mayroon ng mga biyahe papuntang Bicol ang fully booked hanggang December 30. Pwede pa rin namang maghintay ang mga mananakay pero mag-aabang sila ng mga bus na mababakante o kaya naman ay magpapadala ng dagdag na unit ang mga bus company. Early booking ako kasi alam ko pag ganitong peak season talagang mahirap ng ticket. Nung 7 pa, kumuha na ako ng ticket ko. Okay, basta pagdating namin dito, umana kami kaagad ng ticket. Nakabili na nga? Oo, tapos na. Mga ilang minutes, mga 5 minutes na. Taglit lang. We see to it na may mga available pa rin dun sa na masasakyan yung mga passenger natin. We are actually in contact with the operators para sa number ng supply nila ng mga units and we assure na lahat naman makakasakay pabalik sa kanilang mga probinsya. Monica, as of 5 p.m. nasa almost 90,000 na yung naitalang foot traffic dito sa PITX at inaasahan na ngayon yung rush hour hanggang mamaya ay pwede pang umabot yan ng nasa 120,000. Ayon naman sa management ng PITX, bukas pinaghahandaan din nila yung dagsaan ng mga tao dahil nga huling weekdays o huling araw ng ngayong linggo, bukas December 22, inaasahan nila na pwede namang umabot ng nasa 150,000 yung pwedeng maging pasahero dito sa PITX sa buong araw. Yung binanggit kanina ng MMDA na security, ang sabi nila wala namang threat na pero mas mainam na daw nila na talagang mahigpit yung gagawang ay maiwasan. Monica? Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Parañaque City.